Sa mismong araw ng kasal ko, ang mapapangasawa ko ay hawak kamay sa kanyang dating mahal habang naglalakad sa buong seremonya. Nababaliw ka na ba? Masyado akong nag-focus sa pagsampal sa kanya. Nakalimutan kitang sampalin. Lingsa, ayaw mo na bang magpakasal? Oo. Ayaw ko na. Bilang chairman ng True Group, ipinapahayag ko, tinanggal na ang Chu Yanchen sa True Group. Ang relo na ito ay bagay sa suot na suit ni Yanchen sa kasal bukas. Sa mga nakaraang taon, sa tulong ko sa pamilyang Chu, mailulunsad na ito sa merkado bukas. Pagkatapos ng kasal, sasabihin ko na kay Yanchen ang tunay kong pagkatao. Sino ka? Bakit mo suot ang wedding gown ko? Ikaw ba ang mapapangasawa ni Yanchen? Bakit ganyan ang itsura mo? Ang pangit na gown na ito ay bagay na bagay talaga sa iyo. Hubarin mo ang wedding gown ko. Dahil suot ko ito, kahit papaano ay hindi ito nagmumukhang mura. Sasa? Bakit ka nandito? Hindi ba bukas pa ng alas 3 ng hapon ang flight mo? Chu Yanchen. Sino siya? Bakit niya suot ang wedding gown ko? Siya. Kumusta, ikinagagalak kitang makilala. Ako si Li Weiwei, ang babaeng hindi kailanman malilimutan ni Yanchen. Bibigyan kita ng 3 minuto. Hubarin mo ang wedding gown ko. Huwag mo akong piliting ako pa ang gumawa niyan. Yanchen, bakit ba ang sungit ng fiancé mo? Nang mabalitaan ko ang kasal mo, iniwan ko agad ang mga proyekto ko sa ibang bansa para lang makapunta rito. Yanchen, hindi ka tumupad sa usapan. Sabi mo noon, ako ang papakasalan mo. Huwag ka nang magulo. Chu Yanchen, anong ibig sabihin nito? Huwag ka ngang masyadong madamot. Tapos na kami ni Weiwei. Tinuturing ko na lang siyang kapatid ngayon. Kapatid o kalaguyo? Bakit? Hindi ka na ba kumikita sa ibang bansa? Gusto mo bang bumalik dito para maging kabit? Anong kabit? Gawaing bahay lang ang alam mo. Wala kang naitutulong sa akin pagdating sa negosyo. Magaling si Weiwei. Kapag na-list na sa stock market ang kumpanya, itatalaga ko siyang vice president. Yanchen, siya ang boss ng True Group. Pero wala siyang maaasahang katulong sa tabi niya, kaya kailangan kong bumalik para tulungan siya. Ang tagal mong hindi bumalik? Ngayong magiging public na ang kumpanya, bigla kang sumulpot? Ang galing naman ng timing mo. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Yanchen, akala ko noong umalis ako, makakahanap ka ng asawa na katulad ko, maganda na, may kakayahan pa. Pero hindi ko akalain na makakahanap ka lang pala ng selosang losyang. May 1 minuto ka na lang. Hubarin mo ang wedding gown ko. Huwag ka ngang masyadong madamot. Wedding gown lang naman yan. Kababalik lang ni Weiwei, nagandahan siya sa gown mo, kaya gusto lang niyang isukat para sa iyo. Chu Yanchen, ang wedding gown na ito ay personal na dinisenyo ng kapatid ko. Sino siya para magkaroon ng karapatang isuot ang gown ko? Yanchen, mukhang hindi na talaga ako makakasal sa iyo habang buhay. Pero, para matupad ang dati nating pangako, na maisuot ko ito kahit 1 beses para sa iyo, sapat na iyon sa akin. Hindi ko akalain na ganito pala kalala ang reaksyon niya. Wala namang masamang intensyon si Weiwei, gusto lang niyang tuparin ang pangako namin. Isuot ang gown ko. Isuot ang gown ko para ipakita sa fiancé ko? Wala ka na bang kahihiyan? Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo, wedding gown lang yan. Kailangan mo ba talagang maging ganyan kalupit? Huwag na kayong mag-away ng dahil sa akin. Gown lang naman ito. Huhubarin ko na ngayon at ibabalik sa iyo. Ah, ang gown ko. Pasensya na. Napakalampa ko talaga. Wala akong magawang tama. Sayang naman. Ang pinaghandaang wedding gown na ito. Ngayon ay basura na lang. Kung hindi ka nandidire, papalitan ko na ito ngayon. Ah, ang mukha ko. May mukha ka naman, di ba? Bakit gustong-gusto mong gumawa ng mga bagay na walang kahihiyan? Ano bang kinababaliw mo? Isang wedding gown lang naman yan, di ba? Hindi lang naman sinasadyang madumihan ni Weiwei. Labhan mo na lang, hindi ba? Bakit kailangan mo pa siyang buhusan ng tubig? Isang wedding gown lang? Ito ay tanging isa lang sa buong mundo. Gawa sa hand-woven brocade, na ang ate ko ang gumugol ng 1 buong taon para idisenyo at ipinagawa pa sa mga batikang mananahi. Hindi ito pwedeng labhan o mabasa man lang. Ngayon, sira na ang lahat. Humingi na ng paumanhin si Weiwei. Kailangan mo ba talagang maging masyadong mapilit? Ang gown na ito ay nagkakahalaga lang ng ilang 10,000 dolyar. Magpagawa na lang ulit tayo. Ilang 10,000 dolyar. Ang gown na ito. At lahat ng gamit sa loob ng kwartong ito. Chu Yanchen, anong nangyayari dito? Pasensya na, sister-in-law. Sa pagkakataong ito, bumalik ako ng bansa para lang kay Yanchen. Si Yanchen, pinilit niya akong dito matulog. Chu Yanchen, hindi ba't sinabi ko na sa iyo?
Matapos maayos ang kwarto natin, bukod sa ating dalawa, walang pwedeng humawak dito, lalong hindi pwedeng tulugan ng iba. Hindi naman ibang tao si Weiwei, kararating lang niya sa bansa, wala siyang kakilala rito, at hindi ako mapakali na hayaan siyang mag-isa na tumuloy sa hotel. Natulog lang naman siya, di ba? Hindi naman masisira ang kama dahil doon. Kailangan mo ba talagang mag-react ng ganyan? Hindi ko rin inaasahan na ang unang pagkakataong makakatulog ako sa kama ng bagong kasal ay sa kama pa ni Yanchen. Pero sinubukan ko na ang kama para sa inyo. Medyo ordinaryo lang, masyadong mapula, kaya hindi ako masyadong nakatulog ng maayos kagabi. Iligpit mo ang mga gamit mo at lumayas ka rito. Sister-in-law, huwag ka masyadong makaluma. Isipin mo na lang na ako ang naunang gumulong sa kama nyo. Para sa swerte, balita ko ay nagdadala iyon ng swerte sa mga bagong kasal. Ang mga bagay na tinulugan mo, nandidiri lang ako. Ang marriage certificate ko. Chu Yanchen. Yung maingat kong pinrotektahan at inilagay sa loob ng safe na kontrata sa kasal. Bakit ito napunta rito? Sabi ni Weiwei, hindi pa niya nakikita ang kontrata. Gusto lang niyang makita, kaya inilabas ko na. Makikita lang? Pero ganito ang nangyari. Sister-in-law, huwag ka na masyadong magalit. Sanay kasi ako sa almusal sa ibang bansa. Kaya nang kumain ako kaninang umaga, masyadong mamantika at nakakasuka. Kaya hindi ko sinasadyang masukahan iyan. Hindi maganda ang tiyan ni Weiwei, at hindi naman niya sinasadya. Tama na iyan. Chu Yanchen, ang kontratang ito sa kasal ay ginawa ng tatay ko na nagpunta pa sa 32 probinsya para hanapin ang mga sikat na manunulat doon, isa-isang pinatatakan, at isinulat ang pinakamagandang basbas para sa kasal natin. Pagkatapos sasabihin mo lang na ayos lang, kahit ganito na ang nangyari? Ako, Sister-in-law, ang nangyari sa kontratang ito, hindi lang namin kasalanan ni Yanchen. Ang mumurahing tinta sa kontratang ito, masyadong masangsang ang amoy, kaya tuloy ako nasuka. Napakahalagang bagay ng kontrata sa kasal. Bakit mo hinayaan ang tatay mo na gumawa ng kalokohan? Tumahimik ka. tama na, sabi ng hindi sinasadya, at humingi na rin ng tawad. Ano pa bang gusto mo? Chu Yanchen, ang gown, ang bahay, ang kontrata, ngayon, lahat sira na. Ang isang pilit na paumanhin mo, ganun na lang ba yun? Ano pa bang gusto mong gawin ko? Masyado na akong maraming ginagawa sa opisina araw-araw. Kaya kapag nasa bahay ako, huwag mo na akong kulitin sa mga maliit na bagay na ito, okay? Maliit na bagay? Sister-in-law, ang mga ito ay pwedeng labhan at pwede pa namang gamitin, di ba? Tungkol naman sa kontratang ito, kung hindi ka nandidire, pwede mo ring labhan at ibalik sa safe. Kung ganoon, pakiusap. Anong pakiusap? Pakiusap. Gamitin mo ang makapal mong mukha para punasan ito. Lingsa, Ang mukha ko. Gusto mong makita? Pilitin mong tignan ng mabuti. nababaliw ka na ba? Ahaha, Yanchen, nakakadiri siya. Bilisan mo at tulungan mo ako. Ilisan nyo ng maigi ang lahat ng ibinigay ko kay Chu Yanchen sa loob ng mga taong ito. Chairman Ling, ang lahat ng mga proyektong ibinigay niyo kay Mr. Chu at sa kumpanya niya, sa lahat ng mga kolaborasyon, ay may kabuuang 800. Sa ilalim ng teknikal na suporta, ang mga pinadala sa kumpanya ni Mr. Chu na lahat ng mga mahuhusay na tekniko ay may kabuuang 78. Ang lahat ng mga ari-ariang palihim na ibinigay o binili para kay Mr. Chu ay nailista na po lahat. Magaling ang ginawa nyo. Chairman Ling, bukas na po ang kasal niyo ni Mr. Chu. Sigurado po ba kayong babawiin niyo ang lahat ng tulong kay Mr. Chu at pipigilan ang pag-akyat ng pamilyang Chu sa merkado? Sasa, pinapangarap ko ang hitsura mo habang suot ang iyong damit pangkasal. Magpakasal ka sa akin at mamahalin kita habang buhay. Isang araw bago ang kasal, gusto lang ni Yanchen na samahan ako. Hindi ko pipigilan ang pag-akyat ng pamilyang Chu sa merkado. Kukunin ko ang kontrol sa pamilyang Chu. Bumalik na tayo sa bahay. Chairman Ling, ito po ang monitoring ng kwarto para sa kasal. Lahat ng ito ay mga koleksyon ko, mga mamahaling gamit na hindi basta-basta nabibili ng pera. Ikakasal na ako bukas, mga kaibigan. Magpakalasing tayo ngayong gabi. Yanchen, dahan-dahan lang sa pag-inom, ikakasal ka pa bukas. Kailangan mong alagaan ang katawan mo. Tingnan niyo si Weiwei. Lumipas man ng maraming taon, mahal na mahal pa rin niya ang ating si President Chu. Hindi ito mukhang dating kasintahan. Tratong pangkasalukuyang nobya na ito. Tama. Yanchen, sa kasal mong ito, mas porsigido pa si Weiwei kaysa sa mismong bride. Sinasabi ko sa inyo,
Sa sobrang pagkakasundo nyo at sa atmosfera ritong hindi mo maintindihan, aakalain mo ngayong gabi ay ang gabi bago ang kasal ninyong dalawa. Nagmamaneho para manghuli ng manloloko? Opo, Naku, wag naman kayong magsalita ng ganyan. Kahit na si Yanchen ay hindi ako ang pakakasalan, pero ikakasal na siya bukas. Ngayon, ang gusto ko lang ay samahan si Yanchen. Tunay ngang magkasintahang pinagkaitan ng tadhana. Bakit hindi na lang? Ngayong gabi, tuparin na ang pangarap ninyong maging mag-asawa. Tama, tama. Halik na, halik na. Yanchen, pwede ba? Weiwei, nangako ako na hindi ako tatanggi sa anumang hiling mo. Halik na, halik na, halik na. Wow, wow. Bakit ka nandito? Ang mapapangasawa ko, ang nakikipaghalikan sa ibang babae sa gabi bago ang kasal? Nandito ako para manood. Sister-in-law, naglalaro lang kami ni Yanchen ng laro. Kailangan mo ba talagang maging ganyan? Ikakasal na tayo bukas? Ano bang ipinagwawala mo? Kaya pala ang mapapangasawa ko, sa gabi bago ang kasal, ay may kasamang ibang babae at naghahalikan sa mismong kwarto natin. At tingin mo nagwawala lang ako? Ako, Lahat kayo, sa loob ng 3 minuto, lumayas kayo sa bahay ko. Sister-in-law, nandito lang kami para tingnan ang bagong bahay ni Yanchen. Bahagi ito ng pagdiriwang para sa bagong bahay. Palalayasin mo kaming lahat, sister-in-law. Wala ka bang respeto sa mga tao? Yanchen, hindi pa man kayo kasal. Bakit parang wala ka ng respeto at posisyon sa bahay na ito? Ang mga babae, hindi dapat masyadong pinagbibigyan? Dahil kung hindi, aabusuhin ka lang nila at tatapak-tapakan. Sister-in-law, hindi ka pa nga nagiging Ginang Chu. Ang yabang mo na agad. Paano pa kaya kung kasal na talaga kayo? Siguradong mas malala pa iyan. huwag niyo siyang pansinin. Kahit saan niyo gustong pumunta, sige lang. Ang ganda talaga ng bagong bahay ni Yanchen. Sister-in-law, ang swerte mo talaga. Yanchen, ito ba ang sinasabi mong mga candy na binalot mismo ni sister-in-law? Parang ordinaryo lang naman ito. Mukhang mumurahin lang. Kapag may sinira kayo, sa mga gamit sa bahay ko ngayon, gagamit ako ng legal na paraan para pagbayarin kayo ng buo. Yanchen, ang mga candy na ito, hindi ko ba talaga pwedeng kainin? Sister-in-law, ididemanda niya raw ako. Weiwei, kahit gaano karami ang gusto mo, kumuha ka lang. Lingsa, ilang taon ka nang nasa bahay lang? Hindi mo ba alam kung paano makisama? Itong wedding photo na ito. Ay, Weiwei, okay ka lang ba? Yanchen, okay lang ako. Hindi ko sinasadya. Yung wedding photo kasi, hindi ko sinasadyang nabagsak at nasira. Siguro naman si sister-in-law ay hindi magagalit sa akin, di ba? Siyempre hindi. Aray, ang ulo ko. Hindi ko sinasadyang madulas ang kamay ko. At tumama ang wedding photo sa ulo mo, hindi mo naman siguro ako sisisihin, di ba? Weiwei, ayos ka lang ba? Dalhin na siya sa ospital. Sabi ko na sa iyo, tinuturing ko lang na kapatid si Weiwei. Isa pa, kailangan niya akong tulungan sa kumpanya. Ano bang pinagkaiba mo sa isang baliw ngayon, Lingsa? Bakit ka naging ganyan? Bakit? Ano bang masama sa ginagawa ko? Huwag kang mag-alala, papakasalan pa rin kita bukas. Pero binigo mo ako. Chairman Ling, nabawi na po ang Chu Group. Kayo na po ang chairman ng Chu Group ngayon. Ang kasal po ba bukas ay itutuloy pa rin gaya ng nakaplano? Siyempre, itutuloy natin. Pero pagkatapos ng ginawa niya sa inyo, bakit gusto niyo pa rin ituloy? Sa mismong kasal bukas, sisirain ko ang lahat ng mayroon siya. Tingnan mo ang sarili mo. Araw ng kasal natin, pero hindi ka man lang dumating ng maaga. Pinaghihintay mo kaming lahat, ganoon ba? 9:09 na ng umaga, hindi ako huli. Sasabihan lang kita, sa seremonya ng kasal ngayon, hayaan mong si Weiwei ang pumalit. Bakit? Sister-in-law, pangarap ko na bata pa lang ako na magkaroon ng kasal. Kasama si Yanchen, maaari mo bang tuparin ang hiling kong ito? Paano kung sabihin kong ayaw ko? Ibinigay ko na sa'yo ang posisyon bilang asawa ng presidente. Bakit kailangan mo pang mag-alala sa isang seremonya? Kahapon, sinaktan mo si Weiwei hanggang sa magkaroon siya ng bahagyang concussion. Isipin mo na lang na pambayad mo ito sa kanya. Yanchen, sabi ko na sa iyo. Tingnan mo, alam kong hindi papayag si sister-in-law. Pumapayag ako. Hindi naman namimilit si Weiwei kung hindi ka papayag. Sabi ko na ngang pumapayag na ako. Gawin niyo na ang gusto niyong gawin. Mabuti at pumayag ka?
Para naman sa espesyal na araw na ito, ay hindi na tayo mag-away. Sister-in-law, maraming salamat talaga sa'yo. Siya nga pala, wala akong bridesmaid. Ano kaya kung ikaw ang maging bridesmaid namin ni Yanchen? At ikaw ang magdala ng mga singsing sa amin? Sige ba? Kung magpapakabait ka lang ngayong araw, kalilimutan ko na ang mga nangyari noon. Bibigyan kita ng marangyang buhay pagkatapos ng kasal, at mananatili kang isang mayamang asawa. Oo talaga. Salamat ha. Teka, bakit nag-iba ang bride? Parang mali. Lingsa pa rin ang pangalan ng bride? Hindi ba't siya naman ang bride? Oo, ako nga. Gusto ng mapapangasawa ko na isama ang kaniyang pinakamamahal sa seremonya ng kasal. Kaya ipinaubaya ko na sa kaniya. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong kaguluhan. Wala tayong magagawa. Si President Chu ang presidente ng Chu Group. Ang bride naman ay isang may bahay lang. Para hindi maiwanan ni President Chu, kailangan niyang magtiis sa lahat ng bagay. Mga panauhin, napakasayang araw nito. Hindi lang ito kasal ko bilang si Chu Yanchen, ito rin ang araw ng pag-stock market ng pamilyang Chu. Talagang sunod-sunod ang suwerte ni President Chu. Kapag nailista na ang pamilyang Chu, sana ay matulungan niyo po kami. May isa pang magandang balita. Itatalaga ko si Weiwei bilang vice-presidente ng pamilyang Chu. Naniniwala ako sa kakayahan ni Weiwei. Siguradong lalong uunlad ang pamilyang Chu. Yanchen, Weiwei, Pagbati po. Nagkasama na rin sa wakas si President Chu at ang vice-presidente. Bagay na bagay po kayo. hoy! Sister-in-law, kami ni Yanchen ay magpapalitan na ng singsing. Iakyat mo na rito ang mga singsing. Sasa, maayos ang ipinakita mo ngayong araw. Sa susunod, manatili ka na lang sa bahay, bilang may bahay at alagaan mo ako. Si Weiwei naman ang magiging vice-presidente, tutulungan niya ako sa negosyo. Magkasundo kayong dalawa. Maging vice-presidente man ng kumpanya o ang bride sa kasal, sa huli ako pa rin ang nagwagi. Galit ka ba? Ang sarap sa pakiramdam na makasal kay Yanchen. Salamat sister-in-law sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito. Isang basura lang naman siya. Kung gusto mo siya, sa iyo na siya. Lingsa, kasal ko ngayon, ayaw kong makipag-away sa iyo. Pagkabigay ng singsing, umalis ka na. Ano pang ginagawa mo rito? Siyempre, binabati ko kayo. Nang walang hanggang pagsasama. Ikaw, Nababaliw ka na ba? Masyado akong nakapokus sa kaniya. Nakalimutan kita. Lingsa, ayaw mo na bang ituloy ang kasal na ito? Tama ka. Hindi ko na itutuloy. Bilang chairman ng Chu Group, ipinapahayag ko na si Chu Yanchen ay tinanggal na sa Chu Group. Anong sabi mo? Chairman ng Chu Group? Ikaw, nagbibiro ka ba? Hindi ka naman siguro nabaliw sa galit, di ba? Kaya pala naging masunurin ka kanina. Dahil gagamitin mo ang hindi pagpapakasal para takutin ako. Yan lang pala ang kaya mong gawin. Sister-in-law, kung ayaw mo talaga at gusto mong ituloy ko ang kasal kay Yanchen, dapat sinabi mo na agad sa akin kanina. Papayag naman ako sa gusto mo. Ngayon, tignan mo kung gaano kapangit ang gulo na ginawa mo. Pinapayuhan kita na huwag kang mag-inarte sa akin ngayon. Ituloy mo nang maayos ang kasal na ito at ituturing ko na lang na biro ang lahat. Biro? Sinong nagsabing nagbibiro ako? Hindi ako magpapakasal dahil sa tingin ko kayong dalawa ay mga walang hiyang nakakasuka. Tatanggalin si pamilyang Chu. Dahil ang Chu Group ay hindi nangangailangan ng isang hangal na walang modo na katulad mo. Tatanggalin? Ano ang gagamitin mo para tanggalin ako? Sino ka ba sa akala mo? Kapag hindi ka nagpakasal, wala kang kwenta. Tanggal ka na sa pwesto. Kapag wala ang lingsa ko, sino ka ba sa tingin mo? Alam ng lahat na ang Chu Group ay ako ang nagtatag. Sinong maglalakas loob na bawiin ito? Pwede mong itanong kung nandoon pa ba ang pangalan mo sa pamilyang Chu. Yanchen, ikaw, hindi ka naman siguro naniniwala sa mga sinasabi niya? Isa lang siyang katulong na marunong lang magluto at maglinis. Paano kanya matatanggal sa pwesto? President Chu, nakuha na ng Ling Group ang kumpanya at naantala rin ang paglista nito sa merkado. Ano? Ling Group? Ang nangungunang kumpanya sa buong mundo? Ang Ling Group ng pamilyang Jiangcheng? Opo, nalipat ang seremonya bukas at si Chairman Ling mismo ang mamumuno. Napakagaling. Pero President Chu, pinalitan na ang posisyon ng presidente. Hindi na po kayo iyon. Napakagaling. Pero, President Chu, Lingsa, dahil maganda ang takbo ng mga bagay ngayon, papatawarin ko ang mga ginawa mo. Umalis ka na ngayon at itutuloy pa rin natin ang kasal. Kung hindi, Hindi mo ba naintindihan? Sabi ko hindi na ako magpapakasal. ikaw, Chairman Ling, nabawi na po ang lahat ng pamilyang Chu. Inihahanda na rin po ang seremonya para sa listing. Sige,
Bukas, mag-i-inspeksyon ako sa kumpanya. Lingsa, anong ginagawa mo rito? Kahapon lang ay nanggulo ka sa kasal ko. Ngayon naman, pati sa opisina ko ay nanggugulo ka. Bakit siya narito? Pasensya na po. Ipapaasikaso ko na po agad ito sa HR. Hindi pa ba kayo tapos sa pag-aartista ninyo? Oh, siya nga pala. Pero alam mo, dapat pa kitang pasalamatan sa panggugulo mo kahapon. Ngayon, hindi lang ang posisyon ng Vice President ang sa akin, pati ang pagiging asawa ng presidente ay akin na rin. Wala ka ng kahit ano ngayon. Kayo ang walang kahit ano. Masyado kang mayabang. Tingnan mo ang opisinang ito. Ito ay si Yanchen mismo ang pumili para sa akin. Sabi ni Yanchen, ang opisina ko ay dapat katapat lang ng opisina niya para madali niyang mabantayan ang bawat galaw ko. Sa loob ng 3 taon, hindi kailanman nagpakita si Yanchen ng ganitong pag-aalaga sa iyo, di ba? Maganda ang opisina. Siyempre naman, ang opisinang ito ang pinakamalaki at may pinakamagandang liwanag sa buong kumpanya. Wala pa akong napipiling opisina, di ba? Opo, kayo po. Dito na lang sa kwartong ito. Ipapaayos ko po agad. Isang may bahay, bakit kailangan pa ng opisina? Ah, alam ko na. Siguro nag-apply ka bilang tagalinis sa kumpanya namin? Kung ganoon, nagkamali ka ng pinuntahan. Nandoon ang opisina ng mga tagalinis. Sa banyo. Sige. Mamaya, ilipat ang mga gamit niya doon. Nagbibiro ka ba? Bagay ka lang na maglinis ng banyo at magkuskus ng inidoro. Sabi ni Yanchen, ako lang ang karapat-dapat sa pinakamaganda. Sa ilang salita lang, nauto ka na, ang tanga mo. Kung paano niya ako tratuhin ngayon, ganoon din ang gagawin niya sa iyo balang araw. Akala mo ba kasing tanga mo ako? Nasaan ang pagmamahal ng lalaki? Nasa pera? Nakikita mo ba ang opisinang ito? Lahat ng dekorasyon dito, ang mesa, gawa sa gintong kahoy. Ang upuan, customized na ergonomic. Lahat ito ay pinakamahal. Maganda ang opisina. Sayang nga lang. Anong sayang? Sayang dahil sa loob ng 1 buwan, kahit $500 para sa pagkain, ay hindi mo mahingi. O sayang, dahil sa 3 taon mo kasama si Yanchen, kahit isang disenteng damit ay wala ka. Sayang. Dahil magkakaroon na ito ng bagong may-ari. Anong ginagawa mo? Tumayo ka riyan, pwesto ko ito. Ayos ito. Anong ayos? Maganda ang opisina. Makaalis ka na. Kahit lalaki ay hindi mo maagaw sa akin. Tapos, gusto mo pang agawin ang opisina ko? Sige, subukan natin. Sige ba, may ipapakita pa ako sa iyo para tuluyan ka ng sumuko. Tingnan mo. Maganda ba? Ibinigay ito sa akin ni Yanchen. Nabalitaan ko na 3 buwan mong pinagpuyatan ang pagdisenyo nito para lang sa kasal mo ay maisuot mo ito. Hubarin mo ang singsing na iyan. Linisin mo at ibigay sa akin. Ibinigay ito sa akin ni Yanchen. Sinabi ko kay Yanchen na gusto ko ito. Kinaumagahan, isinuot na ito ni Yanchen sa akin. Ang pag-agaw sa gamit ng iba, iyon ba ang nagpapasaya sa iyo? Tingnan mo ang lahat ng pinaghandaan mo. Ang kasal, ang gown, ang singsing. Sa huli, lahat ay naging akin. Pati si Yanchen ay akin na rin. Isa lang siyang basura. Kung gusto mo, isama mo na siya. Hubarin mo ang singsing na iyan. Ibinigay ito sa akin ni Yanchen. Kung kaya mo, utusan mo si Yanchen na kunin ito. Tingin ko ang singsing na ito ay mas bagay sa akin. May isa pang bagay na siguradong bagay na bagay sa iyo. Ano iyon? Anong ginagawa mo? Ibinabalik ko lang ang pag-aari ko. Makaalis ka na. Opisina ko ito, kaya ikaw ang umalis dito. Gusto mong mag-eskandalo? Doon ka sa labas mag-ingay. Ilayo niyo siya sa harap ko. Opo, Chairman Ling. Anong gagawin niyo? Walang hiya ka. Bitawan niyo ako. Anong ginagawa mo? Ikaw. Lahat ng gamit sa loob na hindi sa akin, ilabas niyo at itapon lahat. Opo, Chairman Ling. Anong ginagawa mo? Itigil mo yan. Anong karapatan mong itapon ang mga gamit ko? Humakbang ka pa ng isa at hindi ako magdadalawang isip na mas ipahiya ka pa. Humanda ka sa akin. Parating na si Yanchen dito at kapag dumating siya, siguradong poprotektahan niya ako. At ikaw na masamang babae, paluluhurin kita sa harap ko. Huwag kang mag-alala. Siya na ang susunod. Anong nangyayari dito? Weiwei? Yanchen. Siya. Sinaktan niya po ako kanina. Kinaladkad niya rin ako palabas. At itinapon ang lahat ng gamit ko. Sinabi pa niya na palalayasin niya ako sa kumpanya. Lingsa? Alam kong dahil sa mga ginawa mo sa kasal kahapon, nandito ka ngayon para humingi ng tawad, pero ang ganitong paraan ng pagbawi ay lalo lang nakakairita sa akin. Bumabawi sa'yo? Pumunta ako sa kumpanya ko para mag-inspeksyon
At natuklasan kong may mga taong nanggugulo rito, kaya syempre, kailangang linisin ang mga basura. Anong karapatan mong siraan ako ng ganyan? Gusto ko lang namang makatulong kay Yanchen sa trabaho. Wala akong balak kailanman na agawin ang posisyon mo, Ginang Chu. Bakit ba ayaw mo akong paniwalaan? Dapat ay may hangganan ng pagseselos mo. Ibinigay ko ang opisina na yon kay Weiwei. At sa akin, ang kumpanyang ito, hindi ito ang lugar para magmalaki ka. Opisina mo? Ipinahiram ko lang sa inyo ang mga gamit ko ng ilang araw. At akala nyo ay sa inyo na talaga? Anong sa iyo? Kumpanya ito, hindi ito ang lugar para mag-eskandalo ka. Kapag natapos na ang mga gawain ko, mag-uusap tayo ng maayos, umuwi ka muna at pag-isipan ang mga ginawa mo. Tama ka. Hindi nga ito ang lugar para mag-eskandalo. Pero ang opisina niya ay sa akin. Ang opisina mo ay sa akin din. Ang buong kumpanyang ito ay pag-aari ko. Lingsa, wala akong oras para sa mga biro mo ngayon. Pupunta kami ni Weiwei sa opisina mamaya para sa meeting tungkol sa listing ceremony. Kung alam mo ang mabuti para sa iyo, umalis ka na. Ang opisina mo? Anong ibig mong sabihin? Assistant Chen, gawing bodega ang opisina ng dating presidente. Ayaw kong makakita ng malas. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan? Lingsa, masyado ba kitang napagbigayan nun? Kaya ngayong asawa ka na ng CEO, ay iniisip mong sa iyo na ang kumpanya at pwede mo nang gawin ang lahat ng gusto mo? Ang lahat ng meron ka ay galing kay Yanchen at gusto mo pa siyang lampasan. Hindi mo ba? Kilala ang sarili mo at ang posisyon mo? Gawin mo ang sinabi ko. Opo, sir. Lingsa, sa tingin ko ay nawawala ka na sa katinuan. Nagwala ka sa kasal kahapon at ngayon naman ay dito ka sa kumpanya ng gugulo. Iniisip mo bang matatakot mo ako para bumalik ako sa iyo? Wala akong oras para sa mga ganyang bagay. At wala rin akong interes sa iyo. Lingsa, dahil sa 3 taon nating pagsasama, kung uuwi ka lang at magsisisi, alang-alang sa ating nakaraan, hahayaan pa kitang manatiling isang mayamang may bahay. Mayamang may bahay? Ang tinutukoy mo ba ay ang pagbibigay sa akin ng $500 na baon buwan-buwan habang pinapaalaga mo sa akin ang buong pamilya mo? Iyon ba ang buhay ng mayamang may bahay? Lahat ng meron ka ay galing sa akin, huwag kang masyadong mayabang. Mayabang? Sa tingin ko ay isa ka lang ganap na hangal. Isa ka lang na umaasa kay Yanchen? Anong karapatan mong pagsalitaan siya ng ganyan? Yanchen, huwag mo na siyang pansinin. Masyado na siyang nagiging bastos. Huwag mo siyang sanayin sa ganyan. Lingsa, dahil ayaw mong magbago, maghiwalay na tayo. Tingnan natin kung paano ka mabubuhay nang wala ako. Kung gayon, abangan na lang natin. Ikaw, lumayas ka na ngayon din. Ayokong dahil sa iyo ay maantala ang paglista ng kumpanya sa merkado. Chairman Ling, handa na po ang pulong. Maaari na po tayong magsimula anumang oras. Chairman Ling, Meeting? Anong klaseng meeting pa ang gagawin nyo? mabuti at pinaalala mo sa akin. Parating na si Chairman Ling, kaya pupunta na ako sa meeting. Paano ko kaya naging gusto ang hangal na ito? Lingsa, bakit hindi ka pa umaalis? Bakit naman ako aalis? Dito gaganapin ang listing meeting ng Chu Group. Hindi ito lugar para sa iyo. Hindi kaya nagsisisi ka na at gusto mong guluhin si Yanchen? O baka naman nandito ka para sumipsip sa kung sinong boss? Kayong dalawa? Ang isa ay tinanggal na sa Chu Group at ang isa naman ay hindi man lang nakapasok sa Chushi. Anong karapatan ninyong tumayo rito? Tinanggal? Kami ni Yanchen, ang isa ay presidente at ang isa ay vice-presidente. Sino ang maglalakas loob na tanggalin kami? Mukhang wala talaga kayong alam sa balita. Pero ayos lang, maya-maya lang ay may abiso na sa inyo. Puro kakalokohan. Paano mangyayari iyon? Ginoong Chu Yanchen, ayon sa desisyon ng Board of Directors ng grupo, formal na po kayong tinanggal sa lahat ng ugnayan sa Chu Group, pati na rin sa lahat ng kaugnay na benepisyo, epektibo agad. Ito ang inyong abiso. Paano mangyayari iyon? Hindi maaari. Siguradong error lang ito sa system. Siguradong peke ito, siguradong gawa-gawa lang ito. Kaming dalawa, ang isa ay presidente at ang isa ay vice-presidente, bukod kay Chairman Ling. Sino pa ang may kakayahang tanggalin kami? Tama ang sinabi ni Weiwei. Lingsa, wag mo nang gamitin ang maduming paraan na iyan. Hindi ako maniniwala sa iyo. Talagang ayaw mong tumigil hanggat hindi ka napapahamak. Nababaliw ka na ba? Diyan ka talaga uupo. Alam mo ba kung kaninong pwesto iyan? Pwesto iyan ni Chairman Ling. Dapat lang na dito ako umupo. Anong pwesto mo? Sinasadya mo talagang manggulo? Lumabas ka na ngayon din. Huwag mo akong hawakan. Ikaw? Alam ko na. Yanchen, siguradong kung wala ka ay hindi na siya makakapamuhay ng maayos. Nandito siya ngayon para sirain ang seremonya ng pirmahan, para lang pilitin kang sumuko sa kanya. Nararapat ba siya?
Nandito ako para dumalo sa seremonya ng paglulunsad. Lingsa, dahil sa pinagsamahan natin ng maraming taon, pilit kitang pinagbibigyan. Pero kung magpapatuloy ka pa sa paggawa ng gulo, ipapakaladkad kita palabas sa mga security guard? Dapat lang na dito ako nakaupo. Nababaliw ka na ba talaga? Kapag nakita ni President Ling na nakaupo ka sa pwesto niya, ano na lang ang iisipin niya sa kumpanya natin? Ang lakas ng loob mong buhusan ako? Ano sa tingin mo ang karapatan mo? Binuhusan lang naman kita ah. Bakit ka nananakit? Bakit mo ako binuhusan? Binuhusan lang naman kita ah. Ikaw? Ang pulseras ko, ang jade bracelet ko. 100,000 dolyar. Bayaran mo ako ng tama. 100,000? Higit pa sa 100,000, may espesyal na kahulugan ang pulseras na ito. 1,000,000 dolyar. Wala dapat kulang kahit 1 sentimo. Basura na nagkakahalaga ng 100,000, tapos hihingan mo ako ng 1,000,000? Bakit hindi ka na lang magnakaw? Kung hindi mo kayang magbayad, ipapahuli kita sa mga autoridad. Ang pulseras na ito sa merkado ngayon, ang 1,000,000 dolyar, ay mura na para sa iyo. 1,000,000 lang pala. President Chen, kumuha ka ng 1,000,000 dolyar na cash ngayon din at dalhin sa Chu Group. Si President Chen ng bangko ng Jiangcheng? Makikinig ba siya sa iyo? Sino ka ba sa akala mo? Huwag ka nang magpahiya rito. Nagkukunwari ka lang. Bayaran mo na ako ngayon din. Dahil kung hindi, hindi ka makakalabas sa pintong ito. 5 minuto. Ngayon ang araw ng pag-anunsyo ng kumpanya sa publiko at ito rin ang araw ng pagbisita ni President Ling. Kaya ayokong makipag-away sa iyo rito. Humingi ka na ng tawad kay Weiwei ngayon at pagkatapos ay lumayas ka na. Hindi ko na ipapabayad sa iyo ang pulseras. Dahil sa respeto ko kay Chairman Ling, palalampasin ko ito ngayon. Kung hindi, ay hinding-hindi kita mapapatawad. Huwag na. Huwag ka nang magpanggap na malakas. Sa kalagayan mo ngayon, ang pinakamataas na sahod na makukuha mo ay 3 hanggang 4,000 dolyar lang. Ang 1,000,000 dolyar ay hinding-hindi mo kikitain sa buong buhay mo. Masyado ka nang matagal na sumasama sa akin, kaya nakalimutan mo na kung nasaan ang antas mo. Ang 1,000,000 dolyar para sa iyo ay isang imposibleng halaga. Kung wala ako, paano ka magkakaroon ng 1,000,000 dolyar? Ang 1,000,000 dolyar na cash na hinihingi niyo po ay handa na. President Chen? Talagang pumunta siya rito? Paanong nangyari ito? Chairman Ling, pagkatawag niyo po, pumunta agad ako rito. Handa na po ang cash. Salamat sa pagod mo. President Chen, ako ito, Chu Yanchen, ang presidente ng Chu Group, tungkol sa pinag-usapan natin na loan cooperation noon. Naaalala niyo pa po ba? Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Wala kang kahit anong kredibilidad para makipag-usap sa bangko namin. Tapat na ba ito? Wala kang trabaho o abilidad? Saan galing ang ganito kalaking pera? Siguro para mapaniwala mo kami, ay nangutang ka sa mga loan shark para lang magmayabang. Ang pera ko? Bakit niyo pinoproblema? Sabi ko na nga ba, galing talaga sa loan shark ang perang ito. Yan, Chen, baka nga, ginamit pa niya ang pangalan ng kumpanya mo para mangutang ng 1,000,000 dolyar. Naghiwalay na tayo? Huwag mo akong idamay sa pagbabayad ng utang mo. President Chen, Miss Ling, sa aming private account sa bangko, sapat na sapat ang pondo. Ang 1,000,000 dolyar na cash na ito ay maliit na bahagi lamang ng pondong agad na inilabas. narinig mo ba ng malinaw? Paano nangyari ito? Private account? Mabilis ang paglilipat, mismong si President Chen pa ang naghatid. Sa Jiangcheng, ang ganitong pagtrato ay para lamang sa... Yan, Chen, ayos ka lang ba? Ang perang ito, hindi kaya peke ang perang ito. Paano siya nagkaroon ng ganyan kalaking pera? Sino ba talaga siya? Sa Jiangcheng, ang tanging makakatanggap ng ganitong pagtrato ay ang chairman ng Ling Group na si Chairman Ling. Ikaw ba talaga si Chairman Ling? Miss Ling, kung wala na pong ibang kailangan, mauna na po ako. Yan, Chen. Huwag kang magpadala sa gulo ng isip. Paano siya magiging si Chairman Ling? Kung siya man si Chairman Ling, bakit siya mananatili sa tabi mo at mag-aalaga sa iyo sa loob ng 3 taon? Tama. Kung ikaw si Chairman Ling, bakit ka magsisilbi sa tabi ko bilang katulong sa loob ng 3 taon? Kaya ang nangyari sa President Chen ay isa lamang itong pagkakataon. Kahit paano mo man nakuha ang 1,000,000 dolyar na ito, ngayon, ang lahat ng perang ito ay akin na. Ngayon, wala na tayong utang sa isa't isa. Wala na. Ang mga atraso natin, hindi pa tapos. Ano? Nagsisisi ka na ba? Tinapunan mo ang damit ko, paano natin lulutasin ang bagay na ito? Mansya lang naman iyan ng kape. Labhan mo na lang at mawawala rin iyan. Hindi na malalabhan ang damit na ito. Isang sirang damit lang yan.
Paanong hindi yan malalabhan? Sa tingin ko, sinasadya mo lang talagang gumawa ng gulo rito. Darating na si Chairman Ling anumang oras. Pinapayuhan kita. Huwag mo nang sayangin ang oras dito. Magsalita ka na, ano ba talagang dapat gawin? Magbayad ka. Sige ba, ang suot mong yan na galing lang sa tabi-tabi, hindi naman aabot ng ilang daang dolyar ang halaga. Pero dahil gusto mong magbayad ako, basag na itong pulseras ko, habang ang damit mo naman ay pwede pang isuot. Gawin na lang natin ganito. Hindi ba't mumurahing damit lang naman yan na nagkakahalaga ng ilang daan? Dodoblehin ko ang bayad sa'yo. Sapat na ba ang 1,000 dolyar? Dati ay maaari pang maayos ang damit na ito, pero ngayon ay sira na ang lahat. Gamitin mo yan pambili ng disenteng damit? Huwag ka nang magpahiya ng sarili mo rito. Ang damit na tinapunan mo ay nagkakahalaga ng 100 milyong dolyar. 100 milyong dolyar. 100 milyong dolyar. Paano mangyayari iyon? Sa itsura mong iyan, tingin ko ay hindi ka man lang nagkakahalaga ng 100 dolyar. Lingsa, dahil lang sa pera, nagawa mo pang magsinungaling ng ganyan? Ang pinakamahal na gown ay nasa ilang milyong dolyar lang, tapos sasabihin mong 100 milyon iyan? Akala mo ba ay wala kaming alam sa mundo? Wala nga talaga kayong alam. Sasabihin mo lang na 100 milyon iyan? May ebidensya ka ba? Kapag walang ebidensya, isa itong panginikil. Ang damit na ito ay likha ng master na si Eric, ang huling obra niya bago magretiro. Hindi pa kasama rito ang dekalidad na tela. Pati ang mga burda nito ay personal na pinili ng master. At siya mismo ang nagtahi. Ngayon, sabihin mo kung sulit ba? Huwag mong isiping maniniwala kami sa iyo, dahil lang sa nabasa mo iyan sa mga magazine. 3 taon tayong nagsama. Puro mumurahin, at nakasale lang ang suot mo. Tingnan mong mabuti. Tingnan mong mabuti. Espesyal na ginawa ang Miss Lingsa. Nag-iisa lang ito sa buong mundo at nagkakahalaga ng 120 milyong dolyar. Ang card na ito ay personal ding ibinigay ni Master Eric. Nag-iisa lang ito sa buong mundo. Paano nangyari iyon? Totoo ba ang card na ito? Talaga bang nagkakahalaga ng 100 milyon ang damit na ito? Saan ka kumuha ng ganoon kalaking pera? Huwag ka ng maraming satsat. Magbayad ka. Siguradong may matandang lalaking sumusuporta sa kanya. Kaya nagagawa niyang magsuot ng damit na nagkakahalaga ng 100 milyon at magpasikat dito. Lingsa, ang galing mong magpanggap. 3 taon tayong magkasama pero hindi ko man lang napansin. Kaya ba ayaw mong magpakasal? Dahil din ba sa matandang lalaking iyon? Ang mga taong may maruming isip ay marumi ang tingin sa lahat ng bagay. Bakit ka nagpapanggap na napakalinis mo? Kung talagang mayaman ka, noong kasama mo pa si Kuya Yanchen, noong mga panahong iyon, bakit ka nagkunwaring mahirap? Lingsa, para lang sa kaunting pera, itapon mo na ba pati ang dangal mo? Nakakasuka ka talaga. Ang pera ko ay galing sa malinis na paraan. Samantalang kayo, ang isa ay umaasa lang sa babae at wala pang utang na loob. Ang isa naman ay kabit na kung umasta ay parang siya ang tama. Bagay na bagay talaga kayo. Ikaw. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Huwag ka ng maraming satsat. Magbayad ka. 100 milyong dolyar. Walang kulang kahit 1 sentimo. Nananaginip ka. Ayaw mong magbayad? Kung ganoon, magkita tayo sa korte. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang nyo. O kung mas matigas ba ang rehas ng kulungan. Hindi naman sinasadya ni Weiwei na matalsikan ang damit mo. Kailangan ba talagang maging ganyan ka-agresibo? Ngayon alam mo na ang magsisi? Huli na ang lahat. 3 taon tayong nagsama, hindi mo ba kayang alalahanin ang ating pinagsamahan? Walang ganoong kalaking pera si Weiwei ngayon? Kailangan mo ba talaga siyang parusahan ng ganito? May karapatan ka bang banggitin ang salitang pinagsamahan? Yanchen, huwag kang magmakaawa sa kanya. Total hindi naman galing sa mabuti ang pera niya. Hindi ako magbabayad? Tingnan natin kung anong magagawa mo. Hindi magbabayad? Sige, ibahin natin ang paraan. Anong balak mong gawin? Sa tingin ko sa katawan mo, ito lang ang mga bagay na may halaga. Peking dibdib, peking balakang, at pati baba. Sa bawat bahaging tatamaan ko, katumbas iyon ng 1 milyong dolyar. Kapag naka-100 tama na ako, bayad na ang utang mo. Subukan mo lang. Tingnan natin kung hindi ko kaya. Hindi ako naniniwala na talagang gagawin iyon ng baliw na ito. Sige, gawin mo. Kung talagang matapang ka, gawin mo.
1 milyong dolyar. May natitira pang 79 na milyong dolyar. Totoo bang mananakit ka? Akala mo ba, nakikipaglaro lang ako sa iyo? Lingsa? Inuutusan kitang ibaba ang pamalo. At sino ka naman sa akala mo? Yan Chen, iligtas mo ako. Sabi ng ibaba mo yan. Hindi mo ba ako naririnig? Ah, Kung hindi mo kayang magbayad, manahimik ka at tanggapin ang parusa. Yan Chen, gumawa ka naman ng paraan. dahil lang ba sa isang damit, ay tatapusin mo na si Weiwei? Tatapusin siya? Masyadong madali yon para sa kanya. Yan Chen, mag-isip ka ng paraan. Sasaktan niya talaga ako. O kaya naman, tulungan mo na lang akong bayaran ang perang iyon. Saan naman ako kukuha ng pera? Hindi ba't magiging CEO ka na ng kumpanya? Ang sahod na 100 bilyong dolyar sa isang taon, hindi ba't napakadali lang niyon para sa iyo? Bakit? Balak mo ba siyang bayaran? Tama na. Ako na ang magbabayad para kay Weiwei. Tama na. Ako na ang magbabayad para kay Weiwei. Yan Chen, alam ko talagang ikaw ang pinakamabait sa akin. 100 milyong dolyar lang naman iyon, di ba? Kapag naging matagumpay na kami ni President Ling, wala lang ang halagang ito. Sige, ilabas mo ang pera. Pagkatapos ng seremonya ng listing, hihiram ako ng pera kay President Ling para bayaran ka. Paano kung hindi ka makapagbayad? Hindi makakapagbayad? Kung hindi ako makabayad, gawin mo ang gusto mo sa akin. Hindi ba't gusto mo lang naman na magpakumbaba ako at humingi ng tawad sa iyo? Kung kailangan, hahayaan pa kitang maging asawa ng presidente. Sino ang may gustong maging asawa mo? Ngayon, isulat natin ito ng malinaw sa kontrata. 120 milyong dolyar. Bayaran mo lahat bago matapos ang araw na ito. Kung hindi, automatikong madodoble ang utang mo. Bakit hindi ka na lang mang-hold up? Gusto mo bang masaktan? Pipirma ako. Kapag naging kanang kamay na ako ni Chairman Ling, wala lang ang halaga ng perang ito. Sige, maghintay na lang tayo. Magsisimula na ang listing meeting ng Chu Group. Ang matagumpay na pag-list ng Chu Group ay dahil sa pagtutulungan ninyong lahat. Kaya inaanyayahan po namin ang mga nakakataas na magsalita. Una sa lahat, anyayahan po natin si Tagapangulong Ling sa entablado para sa isang talumpati. Yan Chen, tumingin-tingin ako sa paligid, pero wala akong nakikitang katulad ni Chairman Ling. Baka may inasikaso lang kaya na antala, hindi pa siya dumarating. Ibig sabihin ba ay walang magtatalumpati? Yan Chen, ikaw ang presidente ng Chu Group, ikaw na ang umakyat para magsalita. Mukhang wala pa rito si Chairman Ling. Bilang presidente ng grupo ng kumpanya, ako na ang papalit kay President Ling para pangunahan ang listing meeting na ito. Sandali! Sinong nagsabing hindi dumating si Chairman Ling? Chairman Ling. Nasaan si Chairman Ling? Dito, ang tanging pwedeng pumalit kay Chairman Ling at mamuno sa pagpupulong na ito ay walang iba kundi ako na presidente ng grupo. Wala akong oras para makipag-away sa iyo. Huwag mong gambalain ang paglista ng kumpanya sa stock market. Ganoon ba? Kung ganoon ay tanungin mo ang mga taong narito kung sino ang nakakakilala sa inyong presidente at vice-presidente? Sino ang taong iyan? Bakit hindi ko pa siya nakikita kailanman? Kanina ko pa gustong sabihin. Ano bang ginagawa nila? At balita ko ay tinanggal na siya sa pwesto. Pero nagagawa pa niyang magpanggap na presidente. Anong nangyayari? Nasaan ang mga dati kong empleyado? Sino ang mga ito? Bilang isang presidente, isa kang malaking kabiguan. Ngayon mo lang napansin na may mali. Siguradong dahil ito sa pagkakaabala ko sa kasal nating kahapon. Silang lahat ay mga bagong pasok na empleyado ng kumpanya, kaya hindi ko sila kilala. Sa sobrang kawalan niyo ng balita, kaya naman pala 3 araw pa lang akong nawawala. Malapit na agad bumagsak ang kumpanya. Pero simula ngayon, magpapaskil ako sa pinto ng kumpanya ng anunsyong bawal pumasok ang Chu Yanchen at ang mga aso. Ang lakas ng loob mong insultuhin si Yan Chen. Huwag kang mag-alala, isasama rin kita. Ikaw. Yan Chen, mga pinuno tayo ng kumpanyang ito, bakit tayo nagpapaapi sa kanya ng ganyan? Tawagin mo na ang mga guard para palayasin siya. Security, palabasin niyo ang baliw na babaeng ito. Tingnan ko lang kung sinong mangahas na lumapit. Kung wala ako ngayon,
Hindi mailist sa stock market ang pamilyang Chu. Sino ka ba sa akala mo? Akala mo ba, hindi kami uusad ng wala ka? Ang paglist ng pamilyang Chu, anong kinalaman mo doon? Huwag ka nang magsalita. Magsasalita na sa harap si Yanchen. Kahit makaakyat ka pa riyan, sisiguraduhin kong mapapababa kita. Ngayong araw, ipapakita ko sa iyo habang pinapanood mo akong mamuno sa entablado, habang pinapanood mo ang paglago ng kumpanya, ipaparamdam ko sa iyo kung gaano kahusay na lalaki ang sinayang mo. Yanchen, huwag mo na siyang pansinin. Isa lang siyang hamak na panggulo. Sino ba kayo? Napakabobo mo. Kami ang mga namumuno sa Chu Group bilang presidente at vice-presidente. Wala kaming ganyang mga posisyon sa kumpanya. Hindi pwedeng umakyat ang mga taong walang kinalaman dito. Security. Tingnan mong mabuti. Ako si Chu Yanchen, si President Chu. Chairman Ling, maaari na po kayong umakyat para sa inyong talumpati. Chairman Ling, nagbibiro ka ba? Hindi man lang pumunta rito si Chairman Ling. Ako si Chairman Ling. Magpapakilala muna ako. Ako ang Ling Group na chairman na si Ling Sa. Chairman Ling? Siya nga talaga. Ito ay. Ngayong araw, formal kong ipinapahayag na ang Chu Group ay opisyal ng papangalan ng Ling Group at magiging isa sa mga subsidiary ng Ling Group. Paano nangyari iyon? Si Ling Sa at si Chairman Ling ay iisa. Bukod pa rito, kahit na ilang beses ko na itong inanunsyo, may ilang mga hangal pa rin na ayaw makinig sa katotohanan. Kailangan ko itong ideklara muli. Mr. Chu, opisyal ka nang tinanggal ng Board of Directors. Mula ngayon, ikaw at ang kumpanya ay wala na sa isa't isa. Kaya pala sa loob ng maraming taon, palagi kang nagtatago sa likuran ko at hinayaan akong mag-asikaso ng kumpanya para sa iyo. Ngayong nailista na ang kumpanya sa stock market, itinatapon mo na ako pagkatapos mo akong pakinabangan. Sa tingin mo ba ang paglago ng pamilyang Chu ay dahil sa iyo? Hindi ba totoo? Kung hindi dahil kay Yanchen na nagtrabaho ng maigi sa nakalipas na mga taon, paano mo matatamasa ang lahat ng ito ng walang ginagawa? Kung wala ang mga taon na nagbigay ako ng pondo sa pamilyang Chu at nagtalaga ng mga core technical personnel sa mga proyekto, sa isang hangal na tulad mo na nagpapatakbo ng kumpanya, 800 beses na sanang nalugi ang pamilyang Chu. Imposible. Kung wala ako ay walang pamilyang Chu. Ako ang may pinakamataas na share sa kumpanya, ako lang ang kinikilala ng mga shareholder at partner. Saan nanggagaling ang ganyang kalaking kumpiyansa mo? Isa ka lang namang housewife, ano ba ang alam mo? Ang mundo ng negosyo ay parang isang digmaan, at si Yanchen ay natural na may sariling paraan. Ling Sa, sinasabi ko sa iyo, hindi mo lang ako hindi mapapaalis ngayon, kundi kailangan mo ring ibigay ang hawak mong Ling Group sa akin para ako ang magpatuloy sa pag-aasikaso nito. Kung hindi ay ititigil ko ang lahat ng pakikipagtulungan ng pamilyang Chu sa labas, kahit pa magkasira-sira na tayong lahat. Narito ang lahat ng mahahalagang kontrata ng pamilyang Chu at ang kasunduan sa saping puhunan. Ang pangalan ko na Chu Yanchen ang nakalagay sa lahat ng iyan. Ang lahat ng empleyado at shareholder ng kumpanya ay sa akin lang sumusunod. Ang mga kontratang ito ay may bisa sa ilalim ng batas. Hindi mo naman siguro iniisip na wala kaming paghahanda, di ba? Tama ang sinabi niyo. Ang mundo ng negosyo ay parang digmaan. Ang bawat isa ay may sariling alas. Nang wala ang pirma ko, huwag mong asahang makakagalaw ka ng kahit $1 mula sa pamilyang Chu. Gusto mo pang mamahala? Manigas ka. Tingnan mong mabuti ang huling pangungusap sa kontrata. Ito? Paano ito nangyari? Ang aktual na pagmamay-ari ng shares ay kailangang makumpleto sa panig ni Ling sa pagkatapos ng pagpaparehistro ng kasal para maging opisyal. Kung hindi ay may karapatan ang kabilang panig na bawiin ito anumang oras. Naisahan mo ako. Masyado ka kasing tanga. Sa bawat kontratang nilagdaan mo sa loob ng maraming taon, ay idinagdag ang linyang ito sa dulo. Akala mo ba ay ganoon kadaling makuha ang mga resources ko kay pamilyang Ling? Niloloko mo lang ako simula pa noong una? Basta't magpakasal ka sa akin, makukuha mo ang lahat ng mayroon ka ngayon. Ngayong tapos na ang laro, alis ka na. Sasa, makinig ka sa paliwanag ko, isang malaking pagkakamali lang ang lahat ng ito. Mahal kita, at noon ko pa gustong magpakasal sa iyo. Dahil lang sa walang hiyang babaeng ito, siya ang sumisira sa relasyon nating dalawa. Chu Yanchen,
Nagsisinungaling ka. Dati ay araw-araw kang nagrereklamo sa akin. Sabi mo mukha na siyang matandang losyang at hindi kanya deserve. Ngayon bakit ako pa ang pinalalabas mong masama? Layas. Sasa, tapat ang pagmamahal ko sa iyo. Sa loob ng 3 taon, may ambag din ako sa kumpanya. Hindi mo ako pwedeng tratuhin ng ganito kalamig. Chairman Ling, huwag na huwag kang maniniwala sa kanya. Nagpapanggap lang siya. Ilayo niyo ang dalawang iyan sa paningin ko. Mula ngayon, bawal ka nang tumapak sa Ling Group kahit kailan. Lingsa, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Kung wala ako, hindi aabot ang kumpanya sa kinalalagyan nito ngayon. Hindi mo ako pwedeng gamitin at itapon lang pagkatapos. Napakasama mong babae. Chairman Ling, patawad, nagkamali ako. Pinilit lang ako ni Chu Yanchen. Ituloy na natin ito. Pagkatapos ng 3 taon, sa wakas ay nahanap ko na ang sarili ko. Laging inaasahan ng mga babae na magsakripisyo at magtiis. Pero bakit? Ang mga bagay na hindi nakapagpabagsak sa akin, ang siyang magiging tuntungan ko para sa tagumpay. Mula ngayon, ang mundo ko ay ako na ang magdidikta.